Yun, kamusta mga kabukyaw? So, bali ngayon nga kukuha na tayo ng insurance para makapagparehistro tayo. So, unahin natin yung insurance bago yung emission, and then proceed dun sa LTO bukas. So, hapon na kasi at naisip ko para mas mabilis na yung lakad ko bukas, kukuha na ako ngayon ng insurance tsaka dun sa emission. Sa emission sana umabot tayo kasi alas 2 na. So holiday ata ngayon, Monday. Pero try natin kumabot kasi malapit lang naman sa amin yung congressional. So tingnan natin kung pagbigyan tayo kung makakaabot. Pero sa ngayon unahin natin yung insurance. Then after nun bukas punta na tayo dun sa LTO. Tapos babalitaan ko kayo dun sa kung magkano yung presyo. Ay, ito nga pala, meron nga pala akong sa insurance kasi, mura kasi dito sa M. Lulier, Cebuana M. Lulier. So, sana makapagawa tayo. Kaso mukhang wala ditong Cebuana. Mukhang sa highway pa siya. So, tara, pusin tayo rin sa highway. Sana bukas pa siya para maihabol. Alright, tara, proceed tayo. Biyahe muna tayo mga kabukyaw. Balitaan ko kayo mamaya. Meanwhile, so ayun mga kabukyaw, bali nakakuha na tayo ng insurance. So yung insurance sa Cebuana rito sa amin 450. So, tingnan naman natin dun sa sa emission ngayon kung magkano yung emission dito. Kasi nung last year meron din akong binayaran. So, i-compare natin kung magkano diferensya. So, tara, biyahe muna ako. So, yun, malapit na tayo. U-turn lang tayo dito sa Congressional. Pabalik along Luzon Avenue. So, eto, pag nakita nyo na yung Uni Oil, ayan, nagpasan nyo lang konti si Uni Oil. Ngayon lang gumana yung mapa ko, kanina ayaw pa. So nagka-date na bigla dito. So ito yung sa emission, ayun, pero mukhang sarado. Aray ko. Oh, ayan oh. Sarado siya. Dahil sa sarado siya, uwi na tayo. Siguro magpapa-emission ako, doon na lang malapit sa LTO bukas. So tara, kita-kits na lang ulit tayo bukas. a few moments later. So yun, good morning mga kabukyaw. Andito na tayo sa i-emissionan. Dito yan sa malapit lang din to sa LTO. Way papuntang Anonas to eh. So early bird tayo, pang ilang motor pa lang tayo? 1, 2, 3, 4, pang 5 tayo. So tingnan natin kung sinong unang isasalang. Baka tayo na unang isalang. Mukhang tayo nga mauunang isalang dito. Ayun na, nilagay na yung pang sa usok. Tingnan natin kung magkano na ngayon yung emission. Kasi yung insurance natin nakuha na natin kahapon. Ito kasi si King Yani, na-late siya ng actually mga kabukyaw, sobrang mali nga nung nangyari sa akin kasi hindi ko na malayan. Expired na pala siya nung September. So anong buwan na ngayon? December na. Buti na lang sa mga haba ng biyahe natin sa 3 buwan na yon, hindi tayo nagkaroon ng aberya. Kasi kung nagkataon, sigurado impound. May impound yung motor natin. So sa ating mga nakamotor, sana wag tayong mawala rin sa pagmo-monitor ng mga hindi lang maintenance, pati dun sa pagre-rehistro,
Kasi minsan nakakaligtaan, hindi maiwasan. Pero dapat talaga hindi naiiwasan. Dapat talaga maiwasan yun. So yun nga, gaya ng nangyari kay King Yani. Ano siya, 3 months na hindi siya na-renew. So para sa akin, sobrang mali ako doon. At aminado naman. So ngayon, ihahabol natin. Kailangan ma-rehistro agad. Nung napansin ko nga na ganun nga, naalala ko, ba't di ko pa nare-rehistro to? Sabi ko, so yun, na-alarma ako. Last year kasi, December ko yan na parehistro sa pangalan ko. Kasi nga second owner ako, 'di ba? So ayun, ang nasa isip ko, December pa rin. So sobrang mali ako doon. Kulay green, sir. Yan. Ayun. Apo, naka-annual. Nakasalang na si King Yani. Yun, after niya, punta na tayo sa LTO. Ayun, okay na sir. Salamat po. Kapagbayad na tayo dun sa cashier. So, bali siningil tayo ng 400 sa emission. So, parang mura siya. Kasi nung dun ako, nung nakaraan banda dun, parang 600 yung emission ko nun. So, hindi ko lang masyadong matandaan na. So, dito 400 lang yung emission natin. So, palagay ko, mas makatipid tayo. So, yung insurance natin kahapon, 450. Tapos, yung emission natin ngayon is 400. So, ang aalamin na lang natin kung magkano yung penalty sa 3 months na expired na rehistro. Tara, proceed na tayo sa LTO. Sir, ano palang pangalan nitong emission na to? Ito, RND. Salamat, sir. So, yun, RND. Kanto ng, ano, V Luna. Tapos ng, Mapang-Akit Street. So, ayan, pag dinaradyo natin to, ang labas niyan, East Avenue. Nasa East Ave. Corner tayo ng East Ave tsaka ng Biluna. So ayun, nandito na tayo sa may kanto ng LTO. At antayin na lang natin makalusot tayo. Early bird, time check, 6:44 pa lang AM. Right. Dito na lang po, sige. Aga natin. Buti na lang kahapon nakakuha na tayo insurance, no? Tapos sa emission, saglitan lang din. Tapos document natin kung magkano abutin ng bilang expired. May 1 hour pa tayong mag-aantay. So ang gawin natin, mag-walking muna tayo ng 1 hour. Total hindi na tayo napunta ng UP Diliman, di ba? Dito na tayo magpapawis. So nakailang ikot na ako doon. Ganda ng court na rito sa kanila, oh. Tingnan natin yung court. Naalala ko nung nung medyo bagets pa ako, Ay, nakakamiss ang basketball court. Sarap. Ganda, oh. Ang ganda. Sulit, panalo. Mahusay pagkakagawa. So tara, lakad-lakad muna tayo. Murok na yung araw. Ang ganda ng sinag nung araw. Mas 8 pa. Mahaba-habang antayan pa yon. Maglibot-libot muna tayo rito. Bago mag-12, tapos na tayo. Mga 10 pa lang, tapos na tayo, Sana. Tapos diretso biyahe na. Thank you, Lord. Buti naman at proseso na natin yung rehistro, no? Muntikan ma-impound si King Yani. Buti na lang. Na-save pa. Kaya saan may Xerox? Dulo. So, ang tagal namin magkakasama doon. At ayun nga, kailangan pala ng ORCR is Xerox. So, wala akong Xerox. Kaya ipapa-Xerox ko muna. At ayun, punta na tayo dito. Pa-Xerox muna tayo. Tapos umpisa na, mag-alas 8 na. So, sa parking naman, kapag ka tinuro na sa inyo na tapos na sa inspection tong motor nyo, ang parking doon lang sa may bandang exit. Ayan, o. Ayan na yung kalsada ng Quezon Avenue Highway. So
So, yun yung parking. Ito na yung parking nila. So, dito tayo sa dulo. Yan. So, ito yung parking nila. Makikita nyo rin naman kaagad. Tapos, balik na tayo ron para sa payment. So, yun lang muna. Mamaya ulit, mga kabukyaw. So, after nung checking nung mga signal light nyo, headlight, ganyan, diretso na kayo ng cashier. So, waiting na lang kayo doon para sa payment. So, ito yan. Dito yung cashier nila. Dito tayo. Yan. So, dito na tayo sa cashier. So, antay ulit tayo. Tingnan natin kung magkano na abutin natin. Tsaka magkano yung tawag nito, yung penalty dun sa 3 months na pasok. So, ayun po. Bali dun sa cashier, nagbayad lang ako ng 379. Overall, ang nagastos natin, sabihin na lang natin 380 sa cashier plus 450 plus 400. So, yun yung nagastos natin. Tingnan ko kung na-penalty ako. Ayun! Tama ba si delinquent registration? 120. So, ayun. 120. Xerox. Ano po? Ito pa po, tag-isa lang. Ito po, Yan, salamat, sir. Bali, ang penalty ng 3 months is 120. So, siya yung delinquent registration. So, yun na mga kabukyaw. Napaserox ko na rin. Tara, biyahe na tayo. Diretso biyahe na ako nito. Sheesh! Alright. All goods na tayo. Legit na ulit tayo. Legit na mga nakarang 3 buwan. Alien tayo sa kalsada. Putik na yun. Buti hindi tayo na buti hindi tayo na-violate. Naka-violate ng yari. Sana tayo dun malala. Oh, sana may nakakuha kayong diskarte. Diskarte tsaka mga tamang gagawin sa pag re-renew ng motor nyo, lalo na sa may mga penalty. So mag-ready na kayo na pang dagdag bayad. So yun lang mga kabukyaw, maraming salamat sa mga nakatapos ng video na to. Ingat kayo palagi kayo mag-iingat. Peace out.